Well, sa bako sa pa, kumusta? Higala, igsoon ang grasya sa atong langit ng amahan. Unta sa gihapon, gamadagayaon ka natong tanan. Alas sa to ang mensahe ning takna, hagon ko kamo, nawi mga Biblia, pag-abli niya na, diha sa Book of Ecclesiastes, chapter 11, and then just one verse, verse 8. Mato pa din ni Solomon, but if a man live many years, and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness, for they shall be many, all that comes is of vanity. Sa ingon ni Solomon, maison, kung sa katao daw mabuhi sa daghang katuigan, o magakalipay, niining mga katuigan, pahinumdumi kaniya, let him remember the days of darkness. For they shall be many. Maigsoon, mani atong topic. The days of darkness. Ang mga adlaw sa kangit-ngitan. O gatong tema nini is warnings on the days of darkness. Mga pasidaan sa mga adlaw sa kangit-ngitan. Gitanaw na ko ang gisulti ni John Gill. Kinis John Gill maigsoon sa nisa sa mga bantugan nga mga Baptist ministers sa miaging kapanahonan. Siya ang nag-una ni Spurgeon, nagpastor atong usa ka dakong iglesia, simbahan sa England. Then gisundan siya ni Charles Haddon Spurgeon sa maong gyapong simbahan. Ingon pa ni John Gill mahitungod ni Ecclesiastes 11 verse 8 nga ang kangit-ngitan daw diha, days of darkness, refers to adversities and distresses and even the outer darkness for the unbelievers. Ato pa kung nasa katao maigsoon, no? Ang mga adlaw daw sa kangit-ngitan kung naa siya nagkinabuhi diha sa mga kasakitan, days of darkness kanaalan kaniya. O si Christ maigsoon nagsulti sa John 8 verse 12. Nga matupad tong Ginoo, Juan 8:12 ha. He said, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ako ang kahayag, matupad tong Ginoo. Juan 8:12, ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, dili magalakaw sa kangit-ngit. Hinunua, magalakaw siya sa kahayag sa kinabuhi. So, dili ato makita ang maigsoon nga dunay mga adlaw sa kangit-ngitan. Ug mo to ni Solomon sa itong gibasa, 11:8 sa Ecclesiastes. Hinumduman nato kini. That is our first main point, maigsoon. The meaning of the days of darkness. That is our first main point. Ikaduha nga punto. Causes of one living on the days of darkness. Mga hinungdan. Anong na mga tao nga gakinabuhi sa mga adlaw sa kangit-ngitan. O ikatulo nga punto na to maigsoon, overcoming the days of darkness. Again, our topic is the days of darkness, and our theme is warnings on the days of darkness. Gihatag na nato atong first main point, unang punto maigsoon, the meaning of the days of darkness. Now, let's come to the causes of one living on the days of darkness. Mga hinungdan. Ngano na yung mga tao nga kinabuhi diha sa way kalipay silang kinabuhi maigsoon. Walay kalipay. So, they are living on the days of darkness. Una, ang paghimo nining mga pipila ka mga kasalanan mo'y muhatod sa tao ngadto sa pagkinabuhi diha sa kangit-ngitan. Dili ingon nga way suga ha. Bisan unsa pa kadako sa balay nga gipuy-an. Manindot sa mga sakyanan, mabuho nga pagkaon, biste, maigsoon. Kung nagkinabuhi siya ni ining pipila ka mga kasalanan, mahatod kini kaniya sa usa kinabuhing term pasaban ngit-ngit pasal kitran. So, committing the following sins that lead to a miserable life. Nay mga tao maigsoon nga miserable ang kinabuhi. Unsa maning mga salaa, pastor? Maigsoon usa sa mga muhatod sa tao nga magkinabuhi o mabuhi siya diha sa kangit-ngitan, mao kining gitawag the sin of envy.
Common baya kay ni nato maigsoon. Kining sala sa pagkamasinahon, the sin of envy. You remember maigsoon sa kang Cain? There is a book of Genesis chapter 4. Tanawa unsay gi hatag nga testimony ni Cain. Malum sa takin sa si Cain, no? Ang unang anak ni Adan ug ni Eva. Di ba? Una silang Adan ug Eva pa, and then nanganak sila nga si Cain ang kinamagulangan. Then nanganak na po sila ang manghod ni Cain, no? Anak si Adan ug si Eva, ang manghuran si Cain nga mao si Abel. Unsay nganong si Cain maison wa maayo ang iyang kinabuhi. Naglakaw siya sa kangit-ngit sa iyang katuigan. Gumikan kay sa verse 8 ingon dinhi, and Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Gipatay ni Cain maigsoon si Abel nga iyang igsoon. Ngano man to? Tungod sa iyang kasina. Tungod sa iyang kasina sa iyang igsoon nga ang halad ni Abel gidawat sa Ginoo samtang iyang halad wa dawata. Ug mo na hinungdan nga kaingon sa verse 8, but unto Cain and to his offering God had not respect. He had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. So ko siya sa Ginoo niya iyang gipahimungtan mao si Cain, or rather si Abel, gipatay niya. Usin hitabo mo igsoon. Na nagsaag-saag si Cain. Matud pa ni Cain sa gidhang gipalaya sa Ginoo. Dito silang dapit. Ingon pa ni Cain sa verse 13, Genesis 4 verse 13, and Cain said unto the Lord, my punishment is greater than I can bear. Ang silot nga ako ang naangkon, gipahamtang ka na ako, mas bugat pa sa akong madaog madala. Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. Kasaag-saag siya. Anong iato ang kinabuhi ni Cain maigsoon? Anong nahimong miserable iyang kinabuhi? Nagsugod ka to sa iyang kasina, sa iyang igsoon. Hantod resulta nga tos pagpatay niya sa iyang brother. Resulta sa iyang kinabuhi. Kinabuhi sa maigsoon ining mangit-ngit nga mga katuigan. Kating risura gyud ining pagka kining sala sa pagkamasinahon, no? Mga igsoon kini kuan ni siya mayon na to ay term persoban gamay lang na sila sala gamay lang na kasina, pero kung di mabantayan mo igsoon mudala kini kanato sa kinabuhi nga miserable. Tanawa si King Saul. Gikan sila sa gera ni David, iyang umagad. Pag-uli nila silang sa iyang kingdom, gisugat sila sa mga kabayanan. Mabasa na maigsoon sa 1 Samuel 18 verse 7 and 8. Gisugat sila ang mabay. Nanayaw sila, nag-awit sila, matod pa sa maong mga kabayanan nga misugat nila ni King Saul og ni David. Si Haring Saul nakapatay og usa ka libo, og si David nakapatay na 10 ka libo. Mga isang pagkadungog ni King Saul. Unsa giingon sa Biblia? 1 Samuel chapter 18 then verse 8 ingon dinhi, and Saul was very wroth, and the saying displeased him, and he said, they have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Ang nakulang nila, ang gingharian na lang niya. So si gibuhat ni David, rather ni King Saul maigsoon. Verse 9, and Saul eyed David from that day and forward. Nahimong miserable ang kinabuhi ni King Saul, gumikan sa kasinan niya sa iyang umagad nga si David. O sugod ato panahon na maigsoon, nahimong miserable ang iyang life. Nagkinabuhi siya sa mga adlaw sa kangit-ngitan, gumikan sa kasina.
ang kita na ito maigsoon, no? Na dili gyud maayo ang taong masinahon. Manang naikining atong gibasa sa Ecclesiastes 11 bersikulo 8 nga matud pa ni Solomon, no? Hinumduman mo ang mga adlaw sa kangitngitan. Okay. Sin of envy. Very common sin, maigsoon. Muna magtanaw sa Facebook, kamong na ay mga Facebook, bantay gyud pag-ayo. Wa ko'y nakitang daotan sa Facebook. Apan kung mahimong agianan na aron masinat nga to sa uban. Or kana maigsoon, no? Kana bang maghimo ta mga butang nga makapadawat sa itong kinabuhi through the Facebook. Mas may pangway Facebook. Or else, kinabuhi ta din na sa kangitngitan. Sin of envy. Another sin maigsoon. Gamay lang ni, pero makalaot sa itong kinabuhi. Mahimong miserable atong kinabuhi. The sin of evil speaking. Kini bang sala maigsoon sa paglitok og mga dili mayo, mga kanabang pagpanglibak, talebearers. Ay, giingon ni, remember na ko ni giingon ni Solomon ba? Proverbio 20, try to see your Bibles in the book of Proverbs. And then chapter 20, verse 19. Matod pa din ni Solomon gihapon. He that goes about as a talebearer, katudang suroy-suroy, usa ka witwitan, usa ka tabian. Reveal secrets, nagatug-an og mga sikreto, bosa higala, bantay gyud ha. Kanang mga taong tabian, bantay doon ang kisa ng friend nimo or friends, mga higala nga tabian, bantay ka na. Isulti kasi mo sekreto, isulti na nga tusuban. Bisag mo ingon pa na, di lagi na kusulti na itong ato-ato rani. Bantay ka na. Ha? Therefore, meddle not with him that flattereth with his lips. Kana pong mag-ulo-ulo, maghahatag bitag mga flattering words. Ha? Kana bang daygon-daygon ka, bantay ka day gala. No? Warning na diris pulong sa Ginoo. Napaigiyon sa 26 and then verse 20. Proverbio gihapon. Where no word is, there the fire goeth out. Actually, na-mention ako ng versikulo maigsoon sa atong meditation. Dari sa atong YouTube channel. No? Kung wala do'y kahoy, mahurot ang kahoy ng isugdod, mapalong ang kalayo. Di ba? This kabukiran, magluto ta, ginamit ng kahoy, kung wala na isugdod, di mapalong ang kalayo. Di ba? So, where there is no talebearer, the strife ceases. So, kung wala tayo mga libakira, maundang ang kasamok. So, maigsoon, kini di kung tabian ta. Morsulta rin sa usa ka kinabuhing dili malipayon. Gumikan kay makahatag kini og dakong kadaot kanato. Ako ning karon gina-mention ning maong verse bagong tugon. Try to see in the book of 1 Peter chapter 3 and then verse 10. Let us see what Peter said in this verse. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10. Many times na ako na-mention this ng programa. This verse, no? 1 Peter 3 verse 10. Peter said, "For he that will love life and see good days," years of darkness, kung dili makakita siya daw nga mahigugmas kinabuhi o makakita siya mga maayong adlaw sa iyang kinabuhi. Let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Anong, na yung mga taong kaaway dinhi, kaaway dito, gumikan sa pagpanglibak. Malang nahimong miserable ang iyang kinabuhi. Gusto ba tayong na maigsoon? Dili gyud. Na-remember na ko itong, kini ba, balik sa ito na kung hitabo ni Cain bitaw. Ipatay niya igsoon nga si Abel. Na-remember na ko one time, programa ta, din sa Davao City, unya, dugay na to, isang siguro, almost 10 years ago. Na ni text sa kuha, Pastor, karang pwede ko nimo usa ko sa imong mga listeners dinhi dapita sa Davao Penal Colony, Dapicol, sa Tadeco, Davao del Norte. Usa ko sa mga listeners nimo. So, may pipila sa mga kaigsunan, nag-start mission po anang dapita. So,
bibisita tao gatong himamat siya. Unya ang iyang dito na sa Dapicol maigsoon, no, kuan siya mao ni ang kanang maabtan sa mga tawo nga gisintensyahan na. Siya ang iyang sentensya maigsoon is life imprisonment. Tibuok nga kinabuhing pagka binilanggo. Imagine that. So ako siyang gipungutan, siyang minamo ko siyang programa, Pastor. Niya silang pamilya, religious ba gyud sila. Pero dili hinuon Baptist. Di na ko sulti unsang pundo ka. Kung nung nalimutan ko siyangan, dugay na to mo ison. Niya makadini siya. Batabang ko Pastor. Ngano unas tanan. Kanang ano na makadiri sa Dapicol, ano na priso makadini. Iya ko mong Pastor sa atong panahon ako na siya. Pagsulti pakita na mo is 28 years old na siya. Nahimo niya ang krimen nitong pagkita na mo 9 years ago, so nag-edad siya maigsunog mga 19 anyos. Nahimo niya ang krimen kay nay usa ka babae dito silang lugar, sulti asang lugar. Nay usa ka babae nga dalaga ang iyang naibgan, panguyaban niya umin siya sugta. Ay karon sa iyang kaibog maigsoon, iyang gilugos. Rape niya. Yaron di niya di siya masakban. Iyang gipatay. Karon kayang maong babae, adunahan man silang lugar. Kan ba? Ilado ba niya? Arangan. Kurtahan. So, pangita, sakban siya. Giangkon man niya. So, iyang rape, iyang gipatay. So, ang judgment kanya is life. Mana? Imprisonment. Priso siya sa tibok niya kinabuhi. Sa iyang life. Kinabuhi mo ison, na he will be spending his entire life ison nga mag-anto siya. Sulta, sala. Manang warning ni Solomon, yun niya, batay ang mga adlaw. Mangit-ngit nga katuigan. Adlaw sa kangit-ngitan. Manang paghimog sala, ison, dili makahatag kayuhan ka na to. Sana, no? Kaya, actually, pati daghan ang sala nga muhatod sa tao niya ng klase nga kinabuhi. Daghan, sa mga balita atong nahibaluan. Bisan pagani ngalan maigsoon, apelyido sa maong taong naghimog krimen, ang mga parente di na gusto makaduog sa ilang apelyido. Gumikan kay nakahimog grabe nga krimen. Marag si Cain. Kini usa pa sa mga sala maigsoon, no? Kini the sin of envy, the sin of evil speaking, pagpanlibak lagi, pampandaot sa bang tao. Manang kamong dunay Facebook, magbantay mo, bantay gyud mo. Tingali unyag, yes, wala lagi ta naglibak verbally. Pero pinagi sa to ang mga fingers, mga tudlo na to diha sa Facebook, nagpangdaot na tag mga tao. Bantay na, igala, muhatod ka na to sa usa ka kinabuhing mangit-ngit. Days of darkness. Kini pong way pagtahod sa mga tiguang. May na mga batanon, ha? May mga batanon na minaw rin itong programa. Sa Bible, gisulti gina. Gusto mong taas kinabuhi, malipay yung kinabuhi. Kinahanglan baton mo pagtahod, no? Dapat mahimo mong respectful sa mga katigulangan. Laban na gyud sa mga ginikanan, mga tiguang. Kaya na-remember na ko itong 2 Kings chapter 2 na yung mga bata diha nga mga bugal-bugalon. Remember nyo ng istorya diha sa 2 Kings chapter 2 and then verse 23 and 24. Si Elisha, giingnan sa mga bata ba? Barkada siguro to niya, kinilabi yung mga magtapok yung mga kabataan. Kaya maggawas ang foolishness. Giingnan nila. Now there is verse 23. And he went up from thence unto Bethel. Si Elisha niya. And as he was going up, by the way, there came forth little children, magagagmay bata. Gikan sa maong syudad out of the city and mock him. Gabiay kang Elisha.
O matod pa sa moong mga bata, go up thou bald head, go up the bald head. Ikaw nga upaw di po to si Elisha. Upaw. Kansyawan ba? B.I.B.I. And he turned back and looked on them. Mitanaw ilingi si Elisha, mitanaw kanila. And cursed them in the name of the Lord. Gitunglo maigsoon ni Elisha ang mga kabataan nga nagbugal-bugal kaniya. Na remember, nagyon dito sa Proverbio 26, kung walay kapasikaran o walay basis ang pagtunglo sa tao, kung tunglohon gani tao niya, walay basis tong ilang tunglo ka na to, pag-curse ka na to, di na mudulot. Di na mudulot maigsoon according to Solomon in Proverbs chapter 26. Di na mudulot ng mga tunglo. Karon kini hindulot ang pagtunglo ni Elisha. Kay gibugal-bugalan siya sa mga gagmayng bata. Ito na to, pila na itong mga bata. Basta ingon din little children, ingon din verse 23. 24. And cursed them in the name of the Lord. Unsay resulta? And there came forth 2 she-bears out of the wood, and there 40 unto children of them. Tanawa ba yun? 42 na ka mga bata. Grabe maigsoon. Gikunis-kunis sila. Niya atong mabangis ng mga hayop, mga bears, maigsoon. Wala. Resulta sa pagkadili matinahuron. Kini ako na nigi actually daghang sala sa Biblia may soon. Usa gyud na mission kana gyud pagpangdaot og dungog ubang tao. Kana bitaw mga tawo wa manghilabot nato niya atong hilabtan. Mga ison kinabuhi gid ka kangit-ngitan. Ano warning kini, no? Now, asa pa? Ay ison ihatag nako example. Anong natunga ang Israel? Sa history ba? Sa kasaysayan sa Israel, ano natunga ang naso sa Israel? O saan man ito kung nason? Kana gumikan kay ang pila ba? Ikatulong hari sa Israel. Ikatulo, no? Ikaapat. First king of Israel is King Saul. Sunod si David. Ikatulo si Solomon. Ang anak ni Solomon, apo ni David. Kaysa may anak ni Solomon na apo ni David na ipuli pagkahari sa Israel. Si Rehoboam. Recorded na maigsoon sa 1 Kings chapter 12, no? Chapter 12 sa unang mga hari. Pagkamatay ni King Solomon, hipuli si Rehoboam. Ngayon siya pakitambag sa iyang mga katigulangan o gitambagan siya. No? Katong mga kaedad-edad ni Solomon, mitambag kang Rehoboam. Ang advice mao ni buhata. Pero ang sige buhat ni Rehoboam, wa siya maminaw sa tambag sa mga katigulangan sa Israel. Hinunoa, dito siya naminaw sa tambag sa iyang kaedad-edad, mga batanon sama niya. Resulta, na-divide ang Israel maison na himong southern o northern kingdom. Resulta ang sa away, samok. Nga naman to, tungo kasi sa wala niya pagrespeto sa unsay gisulti sa mga katigulangan kaniya. Kita ni mo maiso, no? So, pwede ra milikayan. Ang kinabuhing abang nga adlaw. Binulan, tinuig nga sa atong kinabuhi maigsoon, nga di ta maglakaw sa kangit-ngitan. O we'll come to our last and final point. Overcoming the days of darkness. Unsaon na to nga, dili ta maigsoon, mahimong miserable atong life. Sibuhaton na to. Number 1, let's put away evil. Kanya itong gibasa ron, Ecclesiastes chapter 11. Verse 8 man to atong main text, no? If a man live many years and rejoice in them all, yet let him remember the days of darkness. So, unsaon na to, maigsoon, nga makalikay kita. Ano yung gitawag, mga mangit-ngit nga katuigan. First, let us put away evil. Chapter 11, verse 10. Solomon said, therefore remove sorrow from thy heart and put away evil from thy flesh.
Kwa, no? They remove sorrow from thy heart and put away evil from thy flesh. Kwa, di ta magtago og sala, maisoon, higala. Okay, mo na mudala ka na to sa kinabuhing miserable. Maningon ni Solomon din. Psalm 119 verse 9 up to 11, tanawa ang salmista. I do not know, kaysa gasuwat ni. Si Isra ba? Si David ba? Si Solomon? Basta ang salmista nag-ingon rin Psalm 119 verse 9 down to verse 11. No? Mato pa din sa salmista, where shall a young man cleanse his way? Wherewith shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Verse 11, thy word have I hid in mine heart that I might not sin against thee. Muna ito buhaton, tipigan na ito ang pulong sinudri sa itong kasing-kasing aron nga dili ta maglakaw diya sa kangit-ngit sa atong kinabuhi. Huwag nitambag maigsoon, Biblia. Si Job pa, Job sa chapter 11, and then let us see si Job by gasultian o si Sophar. Job 11:14, si Sophar nag-ingon, matter pa niya, if iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in their tabernacles. Kung ang kasalanan, anaa diha sa imong kamot, nilabay na. Og ayaw papuya diha sa imong balong-balong ang kasalanan, wickedness. Ano man na, Pastor? Ito kay mo na muhatod na to sa usa ka miserabling kinabuhi. And then, basa na, whole chapter sa Proverbs, rather, Proverbs chapter 2, verse 1 down to verse 11. Ikaw basa na. Tanawa kung sa mahimong ka-wonderful sa life, maigsoon. Kung magsunod siya sa pulong sa Ginoo. Muli-una itong buhaton. Let's put away evil from our tabernacle. Sa atong balay mismo. Kita mismo yun. Dito magtago kasalanan. Ikaduha itong buhaton. Aron ma-overcome na to ang days of darkness. Let's remember God and His words. Ang sa ingon ni Solomon, sa Ecclesiastes 12. He said, but before that, ingon pa ni Solomon sa verse 9, Ecclesiastes 11:9, rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth. Actually, pwede man. Mingon nga, di magit pwede pa so dito mo kuyog-kuyog sa mga barkada, o himog binuwang. Makalikayoy. Manong dili. Gani, panambago ni Solomon, kung ikaw batanon pa, magkalipay ka sa imong pagkabatanon, pero ayaw sa gulig kasalanan, kay you will surely suffer the consequences of it. Antos kayo higala. Chapter 12, verse 1, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Yung dumi ang imong magbubuhat sa mga adlaw, sa imong kabatanon. Then, lastly, my son, let's remember. Verse 13 pa, and 14. Let us hear the conclusion, Ecclesiastes 12, verse 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mao niyang tibuok katungdanan sa tao, kadukan niyang Dios, ug tumanon ang iyang mga pulong. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. And lastly, my son, let us remember the principles of sowing and reaping. Tarawa ang verse 9, itong gibasa, Ecclesiastes 11:9. Rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of the youth, and walk in the days of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things, God will bring thee into judgment. Kung unsay gibuhat sa tao, ipugas sa tao, yan ang aniyon mo nang si Solomon, nag-iyon siya dito sa, si Apostle Paul, Galatians 6:7. Matod pa niya, God is not mocked. Be not deceived, God is not mocked. Ayaw palimbong ang Diyos dili ka biyay-biyayan. Kay bisan unsay igapugas sa tao, iya kining pag-aanihon. Magpugastag mayo, manita na. Magpugastag daotan,
muanitan niya na. Unang Romans chapter 2, 8 to 11, na yung mga tao maigsoon, gaantos, nagsuffer, gumikan sa kasalanan. Pastor, ingran akong kinabuhi, may puruhan pa ba nga makabaton ako sa kinabuhing mahayag? Yes. Una, remember, acknowledge ilang ikaw makasala in the sight of God. Confess your sins before the Lord. And then kung pa ka masave, saligan mo si Kristo ang maluluwas. Sinusulan mo yung sala, saligan mo siya. Ingon nga imong maluluwas. Na-save na ka, apan miserable imong kinabuhi, biyay ang kasalanan. And then, uban na ko, dinis ato nga Bible study dis kahanginan. Sundan ni ato mga programa, different radio stations na nagawalita o dinis atong YouTube channel. Ang Diyos magapanalangin unta nining iyang mga pulong, magapray ta. Salamat Lord sa imong mga pulong nga among napamalandungan karon. Magka-bless ka unta Ginoo nini sa among mga kasing-kasing. Amo ni nga prayer in Jesus name. Amen and amen.